Ivan Rivera, also known as the Selfie Magician. At ang ipapakita ko sa inyo ay kung bakit ako ang pinakamagaling na magician in the Philippines or pati sa mundo. Gamit ang dalawang magic na to. I have here with me are two magic hats. Meron tayong black one at meron tayong puti. Inside the black one is a white rabbit. Inside the white one, a white rabbit. Ngayon, ulit papakita ko sa inyo kung bakit ako ang pinakamagaling na magician sa Pilipinas or sa mundo. Susundan nyo lang ang black na rabbit na nasa kanan ko at susundan nyo lang ang white na rabbit na nasa kaliwa ko. Bilang tayo ng tatlo. Ha? Mangyayari ito ng mabilis. Tandaan nyo? The black rabbit and of course, the white rabbit. Count to 3. Samahan nyo ako. 1, 2, 3! Magic! Ladies and gentlemen, the best magician in the Philippines. Now this is the white rabbit and this is the black rabbit. The best magician in the Philippines. Ooh. Wait! Gagawin ko pa yung pinakamahirap. Ibabalik ko sila. So tatandaan nyo, ang white rabbit at ang black rabbit. Babalik ko sila. Bilang kayo ulit ng 3. 1, 2, 3. Magic! Watch! This is now the black rabbit. This is now magic, di ba? Pinakamagaling na magician sa Pilipinas at sa buong mundo. Ooh. Pero baka hindi pa kayo convinced. So uulitin ko. Manood ng mabuti. Uulitin ko. Tandaan. Anong kulay? White. Anong kulay? Black. Bilang ng 3 ulit for the last time. 1, 2, 3. Magic! Watch! This is now the white rabbit and this is now the black rabbit. The best magician in the Philippines. Bakit? Ba't parang yung mga tao dito hindi convinced? Bakit? The best magician in the... Why? Ay, thank you very much. Pero alam ko kung anong iniisip nyo. Sa likod. Sa likod. Ivan, the best magician in the Philippines. Ano ang nasa tingin mo nasa likod? Puti. White. The best magician in the Philippines. At kung yan ay green, ano yun nandito? So white. 18 years of magic. Maraming salamat po. Good morning, kapatid. Good morning! Good morning, kapatid. Hello. Most confident magician. Most confident. Thank you very much. Good morning, Ivan, the selfie Beautiful magician. with a heart. Ay, naku, ang galing talaga. Thank you. Siya naman ha, sa magic mo, Ivan. Maraming salamat po. Magical morning nga naman. Good morning, mga kapatid! October 25, maayong aga sa mga kapatid nating Ilonggo. Extra magical ang ating morning na dala sa inyo ngayong Miyerkules at ang buena mano naming handog. Mga cool na magic tricks kasama ang ating hanep na Lodi. Tama ka dyan, Gretch. Naku, ibang klaseng entertainment din talaga. Pag nakakakita tayo ng magic, but hindi lang yung entertainment, pati yung disiplina, I'm sure. Yes. Kakaiba rin, ano? At yan yung ipakita ng ating performer ngayong umaga. Di ba, Maui? Yes, Jess. Sobrang interesting nga naman, lalo na sa mga nanonood sa ating mga bata na kung gustong-gusto nila, sigurado marami sa mga kapatid natin ngayon ang naienganyong matuto ng mga ganitong paandar, hindi ba, Mami Chiki? Ayan, nakikita na nila. Ayun, may mga ahas, merong mga totoong... Ikaw ba yun? Iniintay ko yung ano... Ba't di ka nagdala ng ahas today? Sa totoo lang, iniintay ko yung tunay na kuneho na bigla na lang mag-a-appear dito. Pero hindi, alam mo, natuwa ako dun sa first act mo. Sobrang yung illusion na talagang nakakawaw. Yung parang... Ito eh, no? Talagang na-mesmerize ako. Mamaya, steady na kamay mo, ha? Thank you. Ayan, sige, we'll get to know you more. Ang ating selfie magician kung tawag. Ivan the Illusionist, bakit selfie magician ang tawag sa'yo? Well, habang nagmamagic ako sa kalagitnaan, gusto ko nagsiselfie. Kaya pala, mag-selfie muna tayo. Ayan! Game. Selfie muna tayo. Sige nga. 1, 2, smile. Yeah! Thank you. Yung kita ko. Paano mo ginagawa yun? Habang... Pagkapalit ko and everything,
biglang magsiselfie tayo. Sige. Selfie. Yes, selfie magician. Kaya mo gawin kasama nung kaninang mga bilog. Oo, habang Kayang-kaya. O, sige nga, patingin Pag nasa theater na tayo, Yun. Pag nasa manonood kayo. May condition. Pero paano ka napasok dito at ilang taon mo nang ginagawa ito? I've been doing 18 years na ito nagmamagic. Wow. Minana ko siya sa tatay ko. Unang magician is yung tatay ko. Tapos minana niya sa akin. And then I started 7 years old. Sabi ko nga, kung 18 years na na, para namang Napamas bata ka tayo. Pero yung boses niya, di ba? Parang yan yung napaparod natin sa mga pelikula. Na magician, na ganito yung ano. So ilang, para ma-appreciate natin, yung tatay mo, anong dekada nag-start mag-magic? I think he started, if ako 18 years, 27 years ago. Wow. 27 years ago. 27 years ago. Pero he passed away na. Pero ang dami niyang napamana. At ito na, pinapakita ko sa inyong lahat. So ito mga natutunan mo rin sa tatay mo. Yes, yung iba natutunan, yung iba ginagawa na original na natin. Kanina tinawag natin siyang The Illusionist. Yes. Ano ba ang pinagkaiba ng normal na magician sa isang illusionist? Ang ganda ng ginawa ko sa inyo kaninang umaga, kitang-kita natin yung difference. Yung umpisa kong ginawa, yung 8 ring, it's very, yun ang isang example ng illusionist. Tapos ito namang mas masaya, ang magic. So yun, kitang-kita nyo kanina. Ay, yung different. Yan ang difference natin. Okay. Mas marami pa akong illusion. Ilang tricks ang alam mo? For card tricks, we have 300. Wow. For stage, Card we tricks have also. 500. So marami-rami. Wow. Nag-umpisa ka rin sa basic. I imagine yung mga pinapalabas mo Yes! yung benchinko dito sa tenga. Ang nakakatuwa po nung mga 4 years old ako, lalapit ako sa mga tito-tita ko, gagawa ako ng magic na ganun. Kahit wala akong magic, pinapractice ko lang yung salita. Tawa lang sila ng tawa. Or mga basic na ganito. Oo, namamana talaga pala. Teka, Ivan, turuan mo naman kami. Paano ba gawin yan yung Yan, illusionist? yan. Ayan, gawin natin yung 8 ring. Ito ang sige. pinakamadali nating magagawa. So, 8 ring, kahit 4 lang yan. kahit apat na Okay, Kasi 8 mukha apa, siya 8. Number eight. Number 8. So, ang goal natin dito is, pag una, we're just gonna use 3 daliri muna. Papaikutin lang natin ng ganyan yung 3 daliri. Okay. So, umiikot muna siyang buo. Sa kailangan may music eh. Pag nag-music na tayo, pwede na natin ang tawag natin dito ay isolation. Kung saan, Yun! yung Ay, ang galing. akala mo, hindi umiikot yung Steady floating talaga yung Ang isa. steady ng kamay mo, grabe. So, marami siyang practice. Subukan natin. I'm sure kayang-kaya ito. Oh, volunteer. Jess, Jess, Maui ka na, Maui. Ikaw ang Tigisa tayo, tigisa. Dali. So, 3 fingers. Dito lang muna Aling sa gitna. fingers? Itong 3 gitna? Yes, ang 3 gitna. Tapos, Next paikutin time. mo muna siya. Parang Ayan, nagme- nakuha mo na. Parang nagbe-majorette lang, di ba? Parang na-majorette, actually. Pag napaikot mo na, Wait lang, susundan parang mo lang yung bumabalik bilog. yung akin eh. Ay, 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 ay. Flat mo lang. Tapos Ayan. susundan mo yung bilog. Yung Galing. ikot ng bilog. Ayan na yung mahirap. Susundan yung ikot ng bilog. Oo, sama mo yung buong kamay Kamay mo. mo. Yan. Oy, ang galing ni Jess! Oy, ang galing! Jess! Ayan. Ah, grabe! 10 seconds lang yan, ha? Walang practice. Papalitan na po ako. Kailan yung unang show natin? Kailan nga ulit? maraming audience yan. Kahapon, marami. Oh, Pwede na i-book si Jester. Ayan, iikot mo lang. Ikot mo lang. Ikot, tapos Ay, tayo lang. sundan mo yung Tapat natin bilog. ang konti. Sa yung camera. Bakit sa lahat ng Pwede. profesyon ito yung napili mo? Bukod sa pinasa ng tatay mo, di ba? Yung seryosohin mo, karirin mo. Gusto ko yung masalang ginawa ni Chiki. Galing ni Jess. Na-realize ko na, I really love performing. At a very young age, nakakatuwa yung nakikita mong na-amaze yung mga tao. So parang, for me, yun yung magic. At nakaka-addict siya. Oo. Na kahit gumraduate na ako and everything, sabi ko, ito talaga yun. Ito talaga yung gusto kong gawin. Meron ba nagagalit sa inyo? Na parang, niloloko mo na kami. Wow, ito, kanina, si Gretchen tinanong niya kami. Sabi niya, Reaction si pinagbaliktad Jester. lang naman niya. Meron ba ganun minsan? Meron minsan, syempre, ng mga bata. Pero nakakatuwa at the end. So, mga bata ang kaano ni Oo. Sa huli, matatawa lang naman sila. Pero it has to be that you love kids. Siguro talagang ang mga maamo ang bata rin sa'yo. Opo. Mahal na mahal natin ang bata. Sila po ang Very kliyente animated natin. nga. Ano ang na-discover mo na papaano mo makakapture yung attention nila sa pag-deliver mo ng iyong mga lines? Diba may ano din yan eh. Yes, May art. inaaral Ano yung rin ginagawa natin. mo?
kailangan, number one, very pleasant, lagi nakasabi. magandang smile, high energy. High energy. Ayan na. Kaya pag nakita niyo yung mga video, makukulit tayo. Hindi tayo katulad ng ibang magician na tahimik. Tama. Na, ano. Anong advice sa'yo ng tatay mo? Ano ang advice sa akin ng tatay ko? The beauty of, ang kinaganda ng paggawa ng magic, ituloy mo lang, kahit magkamali ka, kasi walang may alam na nagkakamali. Ay, oo naman. Nakita ko, nagkamali ka eh. Ikaw lang Walang may alam. Ako lang. Tama naman. Kasama ba sa tinatrain mo yung boses? Kasi yung boses na yun, no? Parang part ng pang-ano eh. Salamat po. Well, yeah, kasama siya sa pag-distract. Hindi. Nakakatuwa yung personality niya. Animated talaga. Oo, kaya yung mga bata tuwang-tuwa sa'yo siguro. Salamat po. Saka walang kapalit, ano, pag nakita mo yung happiness ng audience Yes. mo. Yun Pero talaga- nagtuturo ka rin ba? Hindi pa. Siguro mga after 5 years. Pag retired na tayo. Sarili niya muna. Pag pamilyado na. Pag pamilyado na. Oo, pero I Pwede think, na. di ba, kung imagine mga kids, kung yung daddy nyo ganito, di ba? Di araw-araw may magic kayo. Nakakatuwa. Ayun. And I think yung nagagawa ng audience kapag tumatawa yung mga bata at nag-enjoy, what does that do to you? Minsan nakakaiyak. Nangyari lang minsan nakakaiyak. Lalo na when we do charity shows. Right. We did partners with Philippine Heart Warriors. Ayun, no. Mga batang Madami ka napapasaya. Oo. talagang umiikot tayo. Yan, mga biktima nung Taal Volcano na Lahar. Oh, wow. Talagang napaka talaga ng advokasya mo. Salamat po. Napaka-rewarding. Siyempre, besides sa dala nating relief goods, meron din tayong dalang pampasaya para makalimutan nila kahit konti lang yung pinagdaanan nila. Ang galing. Ayan. Mamaya, malalaman natin kung paano nga ba ginagawa ni Ivan yung ilang mga tricks pa niya at tuturuan din niya tayo at kung paano natin siya maiimbitahan sa ating mga ganap. Pero maraming salamat ulit. Mga kapatid, patikim pa lang po yan sa mas magical nating Merkules at salubungin natin ang ating araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Gretchen Ho. At bukod sa magic, isa pang nakaka-amaze ang pagpapakalat pa ng inspirasyon at motivation, maging source na po ng good vibes sa mga kapatid. Ako si Jess De Los Santos. Punuin na ang sarili ng energy, mag-agahan na, magkape at ipagpatuloy ang araw in full positivity. Ako po si Maui David. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, so namangha na tayo to start the show, pero meron pang ibang kamanghamanghang mga inihain natin ngayong umaga. Di ba, Oh, Mami Chiki? yes, Ay, Mami! yes. Sorry. Mamaya, may ilan pang baong trick si Ivan para sa ating Extra Magical Wednesday. Yan at ang kanyang karera sa pagiging magician. Abangan! At kayong nalalapit na ang undas, isa sa pinakamabenta ngayon ang mga kandila. Ang mga klaseng na kandilang pang-undas at iba pang okasyon, ibibida naman natin sa kitang-kita. At segue naman tayo dun sa mga kaso na patay na pero nabuhay pa. Meron ba kayong mga ganyang kwento, mga nanay? Abangan ninyo ha. Alam nyo bang may medical explanation sa mga pangyayaring yan? Ang tinatawag na Lazarus Phenomenon. Pag-uusapan naman natin yan sa Sabi ni Ako, Doc. may Magic, alam ah. ako dyan. Hindi, may alam ako dyan. Yung nakaraan, patay na, nabuhay pa. Ah, nako! Yung mga huhugot na naman. Pag-uusapan natin yan mamaya. Ha? Settle talaga. yun. Huwag mo kalimutan ha. Sisettle Ugatin natin yan mamaya. At ito pa sa ibang issue ha, paalala po sa ating mga kapatid, kahit na anong mangyari, mabuti pong piliing maging mahinahon. Yan, ang mga kaso sa mga bigla-biglang pag-aamok at paghahamon ng away, tatalakayin naman natin yan sa Legal Bato. At sa mga maksong balita naman sa frontline sa umaga, ang mga paghahanda para sa undas ng ilang libingan sa bansa, silipin. Balita naman sa Barangay at SK election sa Cotabato City, 3 kandidato sa barangay patay sa magkahiwalay na pamamaril. At sa showbiz naman, Taylor Swift going all out na sa pagiging sweet sa kanyang rumored boyfriend, football star na si Travis Kelce. May pakis na nga. May pakis pa sa cheeks. Aba, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Narito na ang mga maaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mga bibisita sa kanilang yumao, maagang nagpunta sa Manila South Cemetery para sa huling araw ng paglilinis ng mga puntod. Mga bahay na iligal na nakatayo sa loob ng Manila North Cemetery pinagigiba bago ang undas. Presyuhan ng mga bulaklak sa Dangwa, magkano na nga ba? 3 pang tumatakbong kandidato sa barangay at SK elections patay sa magkahiwalay na pamamaril sa Cotabato at Davao de Oro. Motel sa Pasig, pinagnakawan na, sinadya pa raw sunugin. Swimmer na si Ernie Gawila nakuha ang unang gold medal ng Pilipinas sa Asian Para Games. At bagong litrato ni Taylor Swift at rumored boyfriend niya, pinagpiestahan ng netizens. Maagang bumisita ang mga naulila sa Manila South Cemetery para magsaayos ng mga puntod bago ang undas. Ngayon pa lang, may paalala na mga sementeryo sa mga dadalaw. At para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Manila South Cemetery si Dave Abuel. Dave, good morning. Hanggang kailan ba papayagang maglinis at magpintura ng mga puntod dyan? Gretchen, Jess, huling araw na ngayon na papayagan ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod dito sa Manila South Cemetery para sa undas. Kaya ang ilan, minamadali na ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod. Alas 7 ng umaga, nasa Manila South Cemetery na si Julieta. Dahil huling araw na nga ng paglilinis ng mga puntod, bumili agad siya ng pintura at nagdala ng panlinis. May dala rin siyang bulaklak at kandila para mag-alay ng dasal sa isang buwang gulang niyang anak na pumanaw noong 2009. Gayunman, dadalaw pa rin daw siya sa puntod sa mismong undas para samahan ng iba niyang kaanak. Ang ilan namang tulad ni Marites, dumalaw na agad sa puntod ng yumaong asawa. Ayaw daw kasi nilang makipagsabayan sa dagsa ng mga dadalaw sa mismong undas. May hiling naman ang sepulturerong si Mang Ricky. Sana raw ay palawigin pa ang pagpayag sa mga maglilinis at magpipintura. Hindi raw kasi siya nakapagpintura nitong mga nakaraang araw dahil madalas ang pag-ulan. Pero sa abiso ng pamunuan ng Manila South Cemetery, ngayong araw na lang talaga pwedeng maglinis at magpintura ng mga puntod. Nagpaalala rin ng mga opisyal na bawal na ipasok ang anumang uri ng sasakyan mula October 29 hanggang November 2. Hindi rin papayagan ang pagtitinda sa loob at pagdadala ng alak. Bawal rin ang pagdadala ng flammable materials gaya ng pintura at thinner, maging matutulis na bagay. Para naman sa gustong magvideoke, bawal din yan o anumang sound system na magdudulot ng ingay. Hindi rin papayagan ang pagdadala ng baraha, bingo cards o anumang uri ng sugal. Paalala rin sa mga pupunta rito sa Manila South Cemetery mula October 29 hanggang November 2, bukas lamang ang sementeryo sa mga dadalaw mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Gretchen, Jess, sa mga oras na ito, may ilan na rin dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Payo lang natin sa mga kapatid nating pupunta rito, maghanda dahil maputik at may kaunting pagbaha sa ilang parte ng Manila South Cemetery dahil sa pag-ulan kagabi. Gretchen, Jess. Maraming salamat sa mga paalala mula sa Manila South Cemetery, Dave Abuel. Samantala, pinagigiba ang mga bahay na iligal na tinayo sa loob ng Manila North Cemetery. Sinubukan pang makiusap ng informal settlers pero hindi ito tumalab. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosigo. Pinagbabaklas ang mga yero at giniba ang mga estruktura. Ito ang eksena sa clearing operation ng Manila LGU sa loob ng Manila North Cemetery. Bahagi yan ng paghahanda sa paggunita ng undas sa November 1. Sa gitna ng demolisyon, panay pakiusap ang mga nakatira sa sementeryo. Kasi makikiusap nila. Alam nyo, Brad, puro kayo na lang ang gigiba, kayo na lang. Hindi, dito lang kasi dati. Ilang taon na ba tayo nag-uusap dito, Brad? Ito lang po kasi pinapalis dati. Hindi, pinapalis pati yan, kailangan alisin yan. Ano ba yan? Bahay yan eh. Ano ka ba? Yan ha, tatanggalin na namin yan. Okay? Kami na lang, sir, pwede. Tutulungan na namin kayo. Ayon sa mga otoridad, matagal na nilang pinaalis ang ilang nakatira sa loob ng libingan. Kapag pinagbigyan nilang kusang magbaklas, hindi naman daw ginagawa. Pag isi-census mo sila, sasabihin, saan ba yung struktura nila?
Hindi, nandun sa ibabaw ng ano eh. Ng nicho. Oh, hindi ganun pwede yun. Para sa patay, kita mo may mga buhay. Ano ba naman yan? Hindi po pwede yun. Wala namang nagawa ang ilang residente at nag-alsa balutan na lang. 300 hanggang 400 informal settler families ang nakatira dito sa loob ng Manila North Cemetery. Karamihan mga caretaker o yung mga nag-aalaga ng mga puntod. Sabi ng pamunuan ng semeteryo, posibleng wala talaga silang bahay kaya bumabalik din dito. Sinosolusyonan na raw na LGU ang isyong ito. Meron pong ongoing po kaming mga pabahay na kino-construct. Yan po ay pag natapos, pwede naman po silang mag-apply doon para magkaroon naman po sila ng decent at maayos na bahay. Habang abala ang LGU sa paglilinis ng informal settlers, busy na rin sa paglilinis at pagpipintura ng puntod ang mga kaanak ng mga yumao. Ang pamilya ni Rosana humabol sa paglilinis dahil hanggang bukas na lang ito pwedeng gawin. Mahirap sumabay sa maraming tao, masakit sa loob man na mawalan tayo, at least naalala rin natin sila. Higit 1 milyon ang tinatayang bibisita sa Manila North Cemetery sa November 1. Pero posibleng dumagsa na raw ang mga tao sa October 30 pa lang, kasabay ng barangay at sangguniang kabataan elections. Pagkatapos nilang bumoto, syempre, alam naman natin ang barangay election, puro magkakamag-anak yan eh. Baka after po nun, kunin na rin nila yung pagkakataon na pumunta sa puntod ng mahal nila sa buhay. Simula October 30 hanggang November 2, bukas ang sementeryo simula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Bawal ipasok sa loob ng sementeryo ang mga alak gamit pang sugal, flammable materials, mga armas, matutulis na bagay, pati mga videoke o sound system. Magpapakalat din ng daang-daang pulis sa loob at labas ng sementeryo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Abala na rin sa paghahanda para sa undas sa mga tindero ng bulaklak sa Dangwa. Inaasahan na kasing tataas ang demand habang papalapit ang long weekend. Nasa Frontline na balitang yan, si Brian Basa. Flower basket, hugis pusong arrangement, hanggang sa higanting korona ng bulaklak. Yan ang bubungad sa mga mamimili sa Dangwa ngayong undas. Ang taga-ayos ng bulaklak na si Jomar, busy na. Pinakamabenta raw ang Malaysian moms. Naglalaro ito sa 250 hanggang 700 pesos, depende sa dami at disenyo. Nasa normal pa lang yung price ngayon. Pero pagka tungtong ng 27 hanggang katapusan, doon na nagtataas na yung presyo. Si Aling Rina, mga baby's breath naman ang tinda. 180 pesos kada kilo ang bentahan nito ngayon. Umaasa siyang makababawi sa kita sa muling pagdagsa ng mga mamimiling dadalaw sa mga sementeryo. Di kalayuan mula sa Dangwa, abala ang mga tao sa Manila North Cemetery. May hanggang Miyerkules pa sila para linisin ang mga nicho, kapilya at musuleyo. Palubog na ang araw pero naabutan pa namin si Raymond na nagpipinta. Kwento ng ina niyang si Baby, matagal na raw silang nakatira rito kaya naging hanap buhay na nila ang pagiging katiwala sa himlayan ng mga patay. Pagkatapos ng Todo Santos, hirap na. Siyempre wala na eh. Yan lang po inaasahan namin yung mga ganyan. Minsan, nalilipasan din kami ng pagkain. Dati nangangalakal ako, tinigil ko na nga dahil nga baka mamaya matumbala na ako kasi sakit nga ako ito eh. Higit 1 milyong tao ang inaasahang daragsa sa Manila North Cemetery ngayong undas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sunod-sunod pa rin ang mga insidente ng karahasan habang papalapit ang barangay at SK elections. Sa Cotabato City, patay ang 2 kandidato na sina Nur Moqtadin Butukan at Alfar Ayunan. Kandidato ang 2 bilang barangay councilor ng barangay Rosary Heights 12 at barangay Kalanganan 2. Kasama rin sa nasawi ang supporter na si Faisal Abbas. Nagkakabit lang daw ng poster ang 3 ng pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang salarin. 12 tao raw ang ipinatawag ng mga pulis para questionin. Sa Davao de Oro naman, pinagbabaril din ng isang kandidato sa pagkabarangay chairman. Kinalala ang biktimang si Alvin Garcia, 32 anyos. Nakasakay sa motorsiklo si Garcia kasama ang isa pang kandidato ng paputukan ng riding in tandem. Iniimbestigahan na ang insidente. Napag-alaman namang kalaban sa posisyon ni Garcia ang kanyang tiyahin.
Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang mahigit 700 kandidato sa barangay at SK elections. Yan ay para sagutin ang mga alegasyon na sangkot sila sa illegal campaigning. Pinadalhan na ng show cause order ang mga nasabing kandidato. Naghain naman ng COMELEC ng disqualification cases laban sa 181 kandidato para sa premature campaigning. Inaprobahan na rin ng poll body ang resolusyon na nagsususpinde sa proklamasyon ng mga mananalong kandidato na may pending disqualification cases. Sa barangay at SK elections pa rin, formal nang pinagtibay ng Korte Suprema ang pagbabawal na alisin ang campaign material sa mga private property. Sa inilabas na desisyon ng Supreme Court, hindi pwedeng gamitin ang Oplan baklas laban sa mga private individuals na nagpapahayag lamang ng kanilang suporta sa napupusuan nilang kandidato. Protektado nga sila sa ilalim ng saligang batas ang freedom of speech at expression ng bawat individual. Ginamit pa ng korte ang ruling sa kaso ng St. Anthony College of Roxas City kung saan binaklas at sinira ng COMELEC ang mga campaign materials na nakapaskil sa kanilang property. Pero ayon sa pamunuan ng kolehiyo, pag-aari nila ang mga nasabing campaign material. Magpapatuloy naman ang Oplan baklas sa mga pampublikong lugar. Bantay presyo naman tayo, nagmahal ng 2 piso ang kada kilo ng bigas sa mga pamilihan. Itinuturong dahilan dito ng Grains Retailers Confederation of the Philippines ang tumataas na farm gate price ng palay. Sa Visayas daw, nasa 19 pesos kada kilo ang presyo ng fresh palay. Naglalaro naman sa 24 pesos hanggang 25 pesos ang dry palay. Sa ngayon, naglalaro sa 43 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo ng imported rice sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ang local rice naman nasa 41 pesos hanggang 62 pesos. Umuhupa na raw ang banta ng African Swine Fever o ASF sa bansa ayon mismo sa Department of Agriculture. Ayon sa ahensya, marami pa ring lugar ang hindi pa tinatamaan ng virus. Kaya plano nilang palakasin ang lokal na produksyon ng baboy sa mga lugar na yan para punan ang inaasahang paglobo ng demand para sa papalapit na holiday season. Sa kabila nito, aminado ang DA na hirap pa rin silang kontrolin ang pagkalat ng virus hanggat walang bakuna. Kaya kasama pa rin sa plano ang pag-aangkat ng baboy para punan ang kakulangan sa supply. Arestado ang isang lalaki na nagnakaw sa isang dating motel sa Pasig. Ang sospek, sinadya pa raw sunugin ng gusali para pagtakpan ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Mahigit 1 oras nakipaglaban ng mga bumbero. Pero sa huli, nagtagumpay silang apulahin ang sunog sa isang dating motel sa Barangay Santolan, Pasig. Nasunog ang labi at kisame ng 2 kwarto roon pasado 3:00 ng madaling araw. Dineklarang fire out ang sunog pasado 4:00 ng umaga. Napasugod naman ang caretaker ng gusali nang malaman ang insidente. Sabi na may nagsunog daw dito kasi matagal na kasi dito ninanakawan dito sa loob. Nakuha nila lahat yung mga wiring. Tapos yung sa kuryente, talagang wala na eh. Pinutol na nila lahat. Hinala ng barangay, sinadyang sunugin ang lugar. Talamak daw kasi ang nakawan doon. Sa loob ng 1 buwan, 4 hanggang 5 beses na raw may nagrereklamo ng pagnanakaw sa dating motel. Talagang may naganap pong panununog po para yung attention po ay hindi po sila mahuli at makatakas po. Kasunod yan, naaresto ng mga rumorondang barangay security force ang isang 23 anyos na lalaki. Kasabot umano ito sa pagnanakaw at posibleng pagsusunog sa dating motel. Nakatakas ang 3 pa niyang kasama pero naiwan ang mga gamit na kanilang ninakaw. Mga kagamitan po na galing po sa loob po ng woodstock. Then binerify po nila, although binaba po ng mga tanikat na BSF po natin, so binerify po nila na yung po yung mga gamit na yan galing po ng woodstock. May mga nakuha din po kami mga lighter din po sa kanila na ginamit po at saka kandila po. So possible po na talagang yung po yung ginamit nila. Todo tanggi naman noong una ang lalaking kinilalang si John Mark Calma na may kinalaman siya sa krimen. Pero kalaunan, inamin niya ring ang 3 kasama niya ang may bitbit na mga naiwang gamit. Yung sa kasama namin po na isa, sila po may dala-dala po noon. Nabawi sa suspect ang ilang gamit gaya ng TV, kable at unan. Patuloy ang investigasyon ng Pasig Bureau of Fire Protection. Ito-turn over naman si Calma sa Pasig Police habang hinahanap pa ang mga kasabwat niya. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.
Sa Pasay naman, sa sa video ang ginawang pagnanakaw ng dalawang lalaki. Pero imbis na pera o alahas, mga nakasampay na damit ang kanilang pinuntirya. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV sa Pasay nitong October 16, makikita ang dumaang pedicab na minamaneho ng lalaking nakasombrero at itim na sando. Sa sidecar nito, nakasakay naman ang isang lalaking nakapulang t-shirt. Huminto ang pedicab sa tapat ng isang dormitoryo at bumaba ang isang lalaking nakapula. Pumasok siya sa dorm at nilapitan ng isang bag sa sulok. Ilang segundo pa'y tinangay na niya ang bag. Mapapansin din na may suot ng puting t-shirt ang lalaking kanina'y nakapula. Agad ding umalis ang dalawang lalaking magnanakaw pala. Laman ng tinangay na bag ang mga damit ni Hazel, di niya tunay na pangalan. Kwento ng biktima, inilabas niya ang bag niya dahil pipick upin dapat ito ng tauhan ng isang laundry shop. Nag-text po ako dun sa laundry shop namin kung sila po yung nag-pick up ng laundry basket. Sabi po nila hindi daw po sila. So nung time na po yon, nagpanic po ako noon. Ang ginawa po namin nung kadorm ko, naghanap po kami sa mga laundry shop kung mga 6 laundry shops po yata yung napuntahan namin, pero wala po. Nang silipin nila ang kuha ng CCTV sa kapitbahay, doon na nila nadiskubre ang pagnanakaw. 7 company uniform at 3 white shirt daw ang laman ng laundry bag. Nangangamba raw si Hazel na magamit ng mga suspect sa di magandang gawain ng uniform. Idinulog na ni Hazel sa barangay ang insidente. Patuloy namang pinaghahanap ang mga suspect. Gagawin namin kung sino yung kamukha ng tricycle, ng padjak na makikita namin. Kahit anong oras, iimbitahan namin dito sa barangay at i-advise namin sa mga biktima ninyo na papatuloy namin yung kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado na magnanakaw na pumatay sa isang dalagita sa Caloocan. Ayon sa Caloocan Police, kinilala ang suspect na si alias RJ, 40 anyos. Mismong kapitbahay siya ng biktima na si Daisy May Notario. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang suspect. Madaling araw nitong Lunes nang pasukin umano ni alias RJ ang bahay ni Notario. Pinagnakawan na pinatay pa ng suspect ang dalagita na hinataw ng martilyo sa ulo. 1 milyong pisong pabuya ang alok ng isang babae para maibalik sa kanya ang maletang naiwan sa NAIA Terminal 3. Laman nito ang mga alahas, sapatos at bag na aabot sa 50 million pesos ang halaga. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Mga kumikinang at naglalakihang singsing, relo at mga hikaw na tadtad ng diamante, at Hermes bag na kasing mahal ng 2 luxury vehicles. Ilan lang yan sa mga natangay mula sa cosmetic manufacturer na si Maricor Flores. Dumulog sa programang Wanted sa radyo si Maricor. Kwento niya, October 1 pa natangay ang kanyang gamit na aabot sa 50 million pesos ang halaga. Pero hanggang ngayon ay walang usad ang kanyang kaso na inilapit sa airport police ng NAIA. Sa kuha ng CCTV sa Bay 4 Terminal 3, makikita si Maricor at kanyang assistant na lumapit sa dumating na SUV. Dali-daling sumakay si Maricor at iniwan ang hila-hilang maleta sa pag-aakalang kukunin ito ng kanyang driver. Nagkaroon lang na misconfusion sa amin ng driver ko kasi all the while, normally kasi sa amin is ako talaga yung kukuhanan niya and then pagbubukas ng pintuan. But nakita ko kasi siya, nakita ko na siyang papunta sa akin. So, iniwan ko na yung bag. Knowing na dadalhin niya yung bag, isasakay na sa sasakyan. Inikutan niya yung staff ko kasi baka siguro iniisip niya mas madaming dala. Tuliro at nagmamadali rin noon si Maricor dahil papunta siya ng Maynila para puntahan ng amang may sakit. Somewhat nag-hysterical na ako kasi parang sabi ko everything is there. Yun yung paulit-ulit ko na sinasabi dun sa staff ko and dun sa driver ko na umiyak na ako actually. The reason why I'm rushing to ride the car is because I want to go to Asian Hospital because yung daddy ko is nasa ICU. And day before that kasi sinasabi na nila na he's due for intubation. So kailangan ko siya makita bago siya ma-intubate. Oo, so parang I'm really parang drained and at the same time parang you're overthinking already. Nang makaalis ang sasakyan ni Maricor at ang mga pasahero sa paligid, isang lalaki ang lumapit at umupo sa naiwang maleta. Nagpalinga-linga ang lalaki. Ilang saglit pa, sinakay niya ang bag sa hila-hilang trolley. Umupo pa ulit ang lalaki bago raw tuluyang naglakad palayo dala ang maleta.
Malaking kawalan kay Flores ang mga alahas at gamit na nanakaw, lalo't malaki ng bill ng kanyang ama na nasa ICU pa rin. Handa silang magbigay ng 1 milyong pisong pabuya sa makakapagturo sa kumuha ng maleta. It is a reward that we will give to somebody who can provide us information that would lead to the successful apprehension and arrest of that person and of course recovery of out of the goodness of the heart of my client, si Maricor. Wag lang kulang ha. Pag binalik, bibigyan niya pa ng 1 milyon yung tao. Patuloy na inaalam ngayon ng airport police ang pagkakilanlan ng salarin. Ang NBI naman maglalabas ng enhanced copy ng litrato ng suspect para mas mabilis siyang matunton. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Posible raw nakasama sa mga bihag ng grupong Hamas ang 2 Pinoy na nawawala pa rin sa Israel. Ang Israel naman desididong ituloy ang pambobomba sa kuta ng Hamas. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Paghuhukay ng mga residenteng natabunan ng guho at pagsusugod sa ospital ng mga sugatan. Halos ganito lagi ngayon ang mga tagpo sa Gaza City dahil sa walang patid na airstrike ng Israel. Hindi nila tinitigilan ang lugar para mapulbos ang grupong Hamas. Pagmamalaki pa ng Israel Defense Forces, dose-dose ng Hamas hideout na ang napasabog nila. Patikim pa lang daw yan ng mas matinding pag-atake ng kanilang puwersa. Sa kabila ng pagiging mas agresibo ng Israel, hindi pa rin natitinag ang Hamas. Sa video ngang ito, kita ang sunod-sunod na pagpapakawala ng racket ng grupo mula sa masukal na gubat na ito. Napuruhan din daw ng Hamas ang mga base militar ng Israel. Sa mahigit 3 linggo ng digmaan, umakyat na sa higit 5,000 ang patay sa loob pa lang ng Gaza Strip. Mahigit 15,000 naman ang sugatan. Inalala ng mga taga Tel Aviv ang mga nasawi sa pangmamassacre ng Hamas sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang larawan sa mga silya ng isang sinihan. Libo-libo pa rin ang nawawala. Katunayan, 2 Pinoy ang pinaghahanap sa Israel ayon sa ating Department of Foreign Affairs. Posibleng bihag din sila ng Hamas. Hindi natin alam talaga kung nasan sila pero we can consider na maaaring kasama sila sa mga bihag ngayon. Kaya itong pagpapakawala ng mga bihag, 4 na yung hostages na pinakawalan na gives us hope, no? Na kung kasama man yung ating 2 kababayan ay buhay pa sila. Kasama rin ng libo-libong stranded sa Gaza ang halos 140 Pinoy. Karamihan sa kanila may mga asawang Palestino. Puspusan na rin ang panawagan ng Israel sa mga nasa Gaza na lumikas na. Pero ang ilan, nagmamatigas pa rin. Nakapasok na sa Gaza ang 2 bugso ng ayuda para sa mga stranded sa gera. Pero nangangamba pa rin ang ilang residente at mga ospital dahil sa nauubos ng petrolyo. Nakadepende na lang sila rito dahil sa kawalan ng kuryente. Natatakot na rin ang mga residente sa pagkalat ng nakakahawang sakit, lalo't ubos na rin ang supply ng gamot. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Balitang sports naman, nasungkit ng swimmer na si Ernie Gawilan ng unang gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Para Games. Naghari si Gawilan sa men's 400-meter freestyle sa oras na 4 minutes and 58.29 seconds. Ito ang ikalawang medalya ni Gawilan sa Para Games, kasunod ng bronze medal sa 200-meter individual medley. 4 na ngayon ang medalya ng bansa, kabilang ang isang silver at isa pang bronze. Nangungunang host China na may 167 medals, na sinundan ng Iran, Japan, Uzbekistan at India. Viral online ang bagong pictures ni Taylor Swift kasama ang rumored boyfriend na si Travis Kelce. Kinilig at hindi napaka-calm down ng Swifties online dahil sa paghalik ni Taylor sa kaliwang pisngi ni Travis. All smiles si Travis habang nakapatong ang kamay ni Taylor sa kanyang dibdib. Hirit tuloy ng mga fans, tila may sagot na si Travis sa question na, "Did you ever have someone kiss you in a crowded room?" In style din si Taylor at ang kanyang rumored lover dahil sa matching shades of red na official color ng Kansas City Chiefs. Kasama nila sa picture ang teammate ni Travis na si Melcole Hardman
at ang girlfriend ni Mecole na si Charaya Gordon. In-upload ni Charaya ang picture sa Instagram matapos talunin ng Chiefs ang Los Angeles Chargers nitong linggo. Ilang beses nang nag-ala cheer captain si Taylor sa pagsuporta at panonood niya ng live sa NFL games ni Travis. Wow! Basta ako, fan ako ni Mommy Kelsey. Kilala niyo si Mommy Kelsey, si Donna Kelsey, yung nanay ni Travis Kelsey. Na baka, di ba? Yan ang kasama ni Taylor Swift nanood ng Super Bowl. Kasi si Mommy Kelsey, naglaban yung dalawang anak niya. Pareho silang professional football players. So si Donna Kelsey, sobra siyang sikat ngayon. Okay. At siya talaga yung idol ko. Manager ang dating, ganun ba yan? Tsaka ang galing niya i-handle yung this whole Taylor Swift thing. Parang si Taylor Swift pa talaga yung parang talagang namamangha. Magkasundo naman sila. At tsaka sobra siyang quiet lang siya. Dapat ganun yung maging partner ni Taylor, yung kaya siya. Media frenzy. Parang talagang hindi siya na-affect. Yes. Parang si Taylor pa talaga lumiligaw sa kanya. Ang galing ni Mami, Gusto ko yung ang daming pa-trivia ni Mami Chiki for today. Updated siya. Ako yung natututo Oo nga. Ayan, abangan mamaya ilang araw na lang, undas na, kaya ihanda na ang iba pang gamit sa pag-alala sa ating mga yumao. Una na riyan, ang mga kandila. Yan ang ibibida nating negosyo sa kitang-kita. At sa mga mainitin ang ulo dyan, kalma-kalma lang po. May mga kaso po sa mga bigla-biglang nag-aamok at naghahanap ng gulo. Isa-isa yun sa atin yan ni Attorney Buko sa Legal ba to? At namatay na pero biglang nabuhay ulit. Alam niyo ba na may medical na paliwanag dyan? Pag-usapan natin yan sa Sabi ni Doc. Sabi na nga, wag na kasi binabalik yung nakaraan. Pagsindihan na lang ng kandila. Oo. Yan nga ang gagawin natin sa Undas. At babalik pa rin po ang inyong favorite morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po tayo dito sa Good Morning Kapatid. Narinig niyo na ba yung namatay na pero biglang bumalik ang pulso? Naku, hindi po kwentong horror yan ha. May medical na paliwanag dyan. Kaya pag-usapan natin yan sa Sabi ni Doc. Sa mga may hilig magbasa ng mga kwentong katatakutan dyan, may narinig na siguro kayo tungkol sa mga taong namatay at nabuhay uli. Alam nyo bang may paliwanag ang siyensya dyan? Ang Lazarus Phenomenon ay isang pangyayari kung saan nalalagay sa proseso ng pagpanawag isang tao, ngunit biglang magpapakita ng senyales ng pagkabuhay. Hango ang pangalan nito sa kwento sa Biblia kung saan muling binuhay ni Jesus si Lazaro. Auto-resuscitation naman ang tawag ng ilang mga doktor dito. Bunso nito ng delayed return of spontaneous circulation o pagtibok muli ng puso mga 10 minuto matapos ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Pupwede ding magdulot ng Lazarus Phenomenon ang hyperkalemia o mataas na level ng potassium sa dugo. Ilan pa sa mga signs of life na naoobserbahan sa mga pasyenteng nakaranas ito ang paghinga, pag-ubo, paggalaw at pagkakaroon ng pulso. 45% o 4 sa 10 nakararanas ng Lazarus Phenomenon ang nakaka-recover. Bihirang-bihira ang ganitong pangyayari at maaaring underreported ayon sa mga eksperto. Marami raw sa mga nakararanas ng Lazarus Phenomenon ang mas nagiging alisto at positibo sa buhay matapos makarecover. Pero paalaala, huwag naman po nating hintaying mag-agaw buhay bago ingatan ang inyong mga kalusugan. Alagaan ang sarili at iwasan ang sobrang stress. Pwede pala mangyari yun, Phenomenon talaga. Yung parang hindi mo ma-explain. Pero ang maganda doon, yung sinabi ni Doc Dex na doon sa mga naka-recover from the Lazarus Phenomenon, nagkakaroon ng shift sa mindset, pagbabago sa pananaw sa buhay, mas nagiging positibo, mas nagiging alerto rin. Baka nga, Siguro kasi nakita na nila, kumbaga, hindi ka na matapos yung buhay nila. So parang second chance na nila yun sa buhay. So isa-isa pala yung pagbabalik ng nakaraan. Ayun na. Iba pala yun, sorry. Ito na. Ayun yun. Ang mamaya, magpapakitang gilas pa sa atin ang ating bisitang magician, Ivan, the Selfie Magician, live. At dahil nalalapit na ang undas, ihanda na po ang inyong mga kandila. At kung wala pa, may mga ibibida kaming swak na kandilang pang-undas sa kitang-kita.
At muli po namin paalala, kapag mainit ang ulo, naku, chill lang at huwag pagbuntunan ng ibang tao. Ang mga reklamo at kaso kaugnay ng mga insidente ng pag-aamok at paghahanap ng gulong, aalamin natin sa Legal Bato. Nako, yung panahon namin tawag yung mga war freak. Oo. Tawag, Parang alam niyo ba yung naman. war freak? Oo, Okay. oo. Nako, may kaso pala yung mga ganun, ano? Ayan, huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Good morning, kapatid!
pa rin ang Good Morning Kapatid. Paalala po, kahit na anong mangyari, cool lang dapat kayo. Iwasan pong uminit ang ulo para hindi mauwi sa paghahanap ng gulo. Ang mga kaso at reklamo sa mga bigla-biglang nag-aamok at nanggugulo, idedetalye ni Attorney Buko sa Legal Bato. Kaloy! Lumabas ka dyan, Kaloy! Ngayon may ilabas yung tapang mo. Lumabas ka dyan! Attorney, sinugod po ako ng kapitbahay ko at nagwawala po sa labas. Legal po ba to? Hindi po yan legal. Pwede mong kasuhan ang lasing at nagwawala mong kapitbahay ng kasong alarms and scandal. Ayon sa Article 155 ng Revised Penal Code, isang krimen ang magsimula ng anumang kaguluhan o pag-iingay na nakakaistorbo o nakasisira ng katahimikan sa isang lugar. Saklaw ng krimen na ito ang isang lasing na nagwawala at naghahamon ng away sa kalye o sa harap ng maraming tao. Ito ay may parusa ng multa ng hindi hihigit sa 40,000 piso at pagkabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. Attorney, may 2 siga sa lugar namin na nag-away. Napadaan yung pinsan ko at natamaan ng lumipad na bote. Sino ngayon ang mananagot? Yung 2 nag-aaway na siga ang parehong mananagot. Ayon sa Article 4 ng Revised Penal Code, may pananagutan sa batas ang sinumang nakapinsala sa iba habang siya ay gumagawa ng anumang labag sa batas. Sinasadya man niya o hindi ang nasabing pinsala. Kaya kahit hindi nila sinasadya na matamaan ng bote ang pinsan mo, pero dahil kasalukuyan silang gumagawa noon ng labag sa batas, alarms and scandal ang pag-aaway sa kalsada, silang 2 ang mananagot sa pinsalang naidulot nila sa iba. Attorney, may nagpaputok po sa kapitbahay namin ng sinturon ni Judas o Super Plapla ng hating gabi. Kaya nabulaho kaming lahat. Nagkakatuwaan lang daw sila dahil may birthday party. Pwede ba namin silang kasuhan dahil sa ginawa nilang yon? Pwede niyo po silang kasuhan ng alarms and scandal. Ayon sa Article 155 ng Revised Penal Code, isang krimen ang magpaputok ng anumang paputok na nakakaistorbo o nakasisira ng katahimikan sa isang lugar. Saklaw ng krimen na ito ang pagpaputok dahil may okasyon o kasiyahan, kahit ito ay katuwaan lang. Maaari silang makasuhan at mapagbayad ng multa ng hindi hihigit sa 40,000 pesos o pagkabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. In our weaknesses, God's grace is sufficient. Ako, si Victor Larong Jr., ang tigasin ng pamilya. Ako si Rowena, ang Wonder Mom. Team Larong Forever! Becoming a parent is never easy. Labi na, when God gifted us a super special son like Kuya Zach, kinahanglan mahatagsab ang iyang special needs. We always ask for strength and wisdom from God. Kay kung kami lang, our hearts will fail us. But God never will. As we grow deeper in faith, mausab ang among relasyon. Love, yes, mag-MX3 usa ta. Sige. Og makita sab namo ni sa development ni Zach. Nothing is impossible with God. And to keep up with the demands of life, we always make sure to maintain a healthy lifestyle and to take MX3 capsule na naay alpha, beta, and gamma nutrients. Nagatabang aron masugakod ang mga challenges sa kinabuhi. Believe with me sa MX3! Yay! By God's grace, MX3 helps us face challenges confidently. Sa aming pagbabalik, another candle business ang ibibida namin, ang mabentang negosyo ng Bayang Candles. Lalo na ngayong mag-uundas, ibabahagi namin sa Kitang-Kita. Tuloy-tuloy lang. Kasama pa rin ang iyong paborito kasama sa umaga. Good morning, kapatid!
At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Naku, sa susunod na linggo na po ang undas at sa pag-alala natin sa ating mga yumao, hindi po mawawala ang pagsisindi ng mga kandila. Kaya naman sa mga ganitong panahon, bentang-benta na ang mga ganitong negosyo. Yan po ang ating ibibida dito sa Kitang Kita. Tuwing sasapit ang undas, must have ang kandila. At kapag mura at quality candles ang pag-uusapan, patok ang Bayang Candle Enterprise. Taong 2002, gamit ang 10,000 pisong puhunan, sinimulan ng mag-asawang Emerson at Harriet Bayang ang kanilang candle business. Nagsimula lamang sa maliliit at ordinaryong kandila. Ngayon, meron na rin silang decorative shaped scented candles, pati na rin vigil, memorial at processional candles at marami pang iba. Ang kanilang mga kandila pwedeng mabili ng wholesale at retail. Kapag lean season, mula 1,000 hanggang 5,000 na kandila ang kanilang nabebenta. At 10,000 hanggang 100,000 pieces naman kapag peak season. Ang pagsisindi ng kandila tuwing undas ay hindi lamang isang tradisyon. Ito ay simbolo ng pagmamahal at pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Okay, syempre may pasample tayo dito sa studio. At makakasama na naman, nakakasama namin ni Maui si Harriet ng Bayang Candle Enterprise. Good morning sa iyo, Harriet. Good morning po sa inyo at sa lahat po ng nanonood. Okay, so linawin lang natin kasi di ba kadalasan ngayon, Maui, nakikita natin online, pag-usaping negosyo ng kandila, puro decorative yung nakikita natin. Di ba mga scented, yung mga pampakalma. Pero si Bayang Candles, bukod po sa mga pampakalmang yun, marami rin po tayong iba't ibang klase ng kandila like ordinary candles para sa undas at pang everyday po na ginagamit sa simbahan, sa iba't iba pong okasyon, tumatanggap din po kami ng personalized at exclusive design. Okay. Pero tamang-tama kasi kadalasan pag undas nga, napakasimple lang ng kandila ino-offer sa mga market, di ba? Yes. Pero yung sa'yo, special. Opo, kasi siguro nasa ano na namin, kailangan pag isidinala mo sa mahal mo sa buhay, kailangan maganda. At saka, ano ba yung mabenta kapag undas? Anong kadalasang binibili ng ating mga kapatid? So, karamihan po ng pagkaundas, ang binibili ang mas mabenta sa amin, mga ganito po, yung mga... Ito? Opo, ito po isa to sa bestseller. Anong tawag dito? Ang code name po niyan, Santino. Santino. Pero memorial siya actually. Tapos po yung mga may takip para dun sa mahahangin na lugar. Alright. Kung halimbawa walang musileo, yung mga nasa open area, yung ano, saka ito, hindi mananakaw ng katabing puntod, ganun ba yun? Correct. Pero pag sinabi yung personalized, Miss Harriet, ibig sabihin ba nun parang paano klaseng personalized? Sa set ba to? May pangalan? Yung iba po may pangalan, tapos yung iba nagpapagawa sa amin ng shaped candles na gusto nila. Oh, so nako-customize po yung korte. Opo. Tapos yung sizes po na gusto nila, ginagawa din po na. Okay. So magkano ba ang price range ng mga kandila ninyo para sa undas? Sa sperma po, meron kaming 58 pesos. Ano yung sperma? Pakita natin yung sperma. Ayan. Sarap yan. 58 pesos po yung pinakamaiksi. Okay. Up to 145. Pero yung mga ganito, yung medyo sabi mo nga kanina, medyo mabenta kapag undas, magkano to? Ito po 230. 230, hindi na masama. Yung ganito kalaki, ano? Opo. Mga gaano katagal to? Pagka nasa indoor or pag nasa outdoor po, maghapon po yan. Maghapon. Okay din na. Oo. Pag undas ba, marami kayo nabibenta? Opo, yun yung malakas. Ayun yung peak season na malakas. tinatawag na. Mga ilang kandila? Meron ba kayong numero based at least sa mga experience nyo ng mga nagdaang taon? Mga thousands. Thousands ng kandila? Oo. At depende po sa size at saka dun sa design. Well, maliban sa undas, paparating na rin syempre ang Pasko. I'm sure sa Christmas orders, dumadami na yung orders. So, Meron regalo. po. Meron na rin po mga pang-Christmas candles. At ang Actually, ganda. ang Ito ganda siya, nga eh. Ayan, magkano yung mga ganyan, Gift Harriet? idea. Yung isang set po niya na 3 peraso, 750 pesos. 700? So, itong tatlo na to? Opo. Ang galing. 750. O, ano yung hawak ni Maui? Ito naman, spray. Room spray po siya. Room spray. Okay. Okay, wait. Ayan. Ano, Maui? Bango. Bango. Ina, promise sa bango. Oh, Harriet,
Ilang taon mo nang ginagawa itong pagnenegosyo ng kandila? Mabango At to, ano yung isa sa mga mahalagang lesson na natutunan mo sa pagnenegosyo? Nagsimula po kami 2002. Tagal na Kasama rin, ko po oo. yung asawa ko doon. Pero hinawakan ko po yung business na ako na lang 2012 nung nawala siya. Tapos po, siguro yung lesson learned na natutunan ko dun sa pagbibusiness. Kasi nga sa simula, hindi naman talaga ako masyadong marunong. At hindi ako gumagawa talaga ng kandila na yung nagtutunaw, nagbubos, ganyan. Nag-focus ako, niyakap ko yung sitwasyon, kung ano yung obligasyon na dapat kong gampanan bilang ako na yung namumuno dun sa company. So, inaral ko po paano ka magbuhos, paano ka magtimpla, paano yung kailangan mong laging mag-develop kasi kailangan yung innovation mabilis. At napaka-hands-on nyo pala. Opo, kailangan po kayo hands-on. talaga gumagawa. Opo. No? Tsaka maraming sense. Opo, madami din pong sense. Ibang sense. Pero kayo, hindi mas focus ang negosyo, hindi sa online no? Hindi po. Paano ba yun? Sa retailers kayo? May mga bumibili sa B2B po inyo? kung tawagin. B2B, Pero meron yes, po kaming physical store. Yun yung mga walk-in customers, in-entertain din po namin. So kahit 1 peraso, 2 peraso, or 6 na peraso, tinatanggap po namin ang mga orders nila, wala kami tinatanggihan. As long as na yung time pong binigay nila sa amin, kaya pa. Sapat sa lead time. Yun ang maganda kausap. Walang pinipiling customer. Lahat po welcome. Opo. Wait lang, balikan lang natin yung ibang mga kandila pang undas. Ideal din ba yung mga ganito? Yung mga nasa baso talaga? Opo, kasi kung kunyari nasa po kayo, Columbari, yung mga maliliit lang yung space. Yes. So hindi mo kailangan ng masyadong malaking kandila doon. Tsaka hindi kailangan kang magkalat sa sa sahig. Tama. So dapat po may container at tsaka kung hindi naman magtatagal na magstay doon sa place, pwede na po yung maliliit. Ayan, Maui, ano yan? Wait, napansin ko to. Bakit mukha siyang beads? Kandila rin po ba to? Akala ko asin eh. Ano nga ba yan? Yan po yung bago namin nalabas ngayon. Sand candles po yan. So, hindi siya tinutunaw. Ang gagawin mo lang dyan, yung mo lang po, ilalagay mo yung mitsa doon sa gitna. Wait, natapon na nga. Sabi ko nga. So, ito ay, sand candles. Na-wax din siya. Opo. So, hindi siya natutunaw? Tama ba? Ano sabi mo? Hindi mo na siya kailangan tunawin or lutuin bago gamitin. So, ipo-pour nyo lang po siya sa container. So, pag sinindihan yan, anong mangyayari sa kanya? Malulusaw din? Opo, malulusaw siya. Yung usual candles. Wow, ayun. at may iba't ibang kulay din po to. Magkakaroon po ng iba't ibang kulay, pero for now po, puti pa lang yung available sa atin. At magkakasent din ba to? Yes po. Magkano ito? Yung ganyan po, medyo, isa-isahin mo, bilang. Yung isang peraso pong ganyan, nasa 350 pesos. 350 pesos. Okay. Natuwa ako, gumagalaw-galaw siya. Pero ito ay mas decorative na. Yung ganitong pwede klase po ng siya kandila. sa mga event place. Sa events. Sa Oo nga kasal, naman. ganyan. Or sa kung ano pong okasyon. Nauuso rin yung ganito, Maui, pansin mo, yung lalo sa mga events, sa mga kasal, yung mga kandila na nasa tubig. Yes po, sa floating vase. candles. Oo. Actually, dyan po kami nagsimula. Talaga? 3 sizes lang na floating candles ang sinimulan namin. So, yan po yung sinimulan. Ang dami nyo rin ino-offer. Ayan, para sa mga kapatid nating interesadong kunin kayo. Kung may event sila, kailangan nila ng supplier ng mga kandila o kaya dun sa mga kapatid natin na gusto lang talaga bumili ng kandila para sa undas, paano nila kayo makukontak? Pwede niyo po kaming tawagan sa 0917-112-4770 at saka po meron po kaming Facebook page, Bayang Candle Enterprise. Ayan, maraming salamat, Harriet ng Bayang Candle Enterprise. Thank you po. Thank you po. You wanted to be. You wanted to be. Teka muna, naturuan na kami ng trick. Mamaya abangan ninyo, ha? Pag-uusapan. Parang kaya yan. Mami, sige nga. Ayun. Ha? Ay, ang galing! Fast learn. Anong pa? Nabate. Magbabalik ang good morning, kapatid. Pagkatapos nito, habulin ko lang yung bola. Asan na?
The selfie magician. Oo, alam mo sa sitwasyon na to, dito lang okay maging lutang. Ano nag-float talaga? Lutang. Oo, lahat kami manghang-mangha na patitig lang. Ang sarap-sarap mong panuurin kasi ang saya mo. Totoo. Salamat. Saka parang halata na kahit siya mismo absorb siya dun sa ginagawa niya. No? Totoo. Kahit walang nanonood sa kanya, ganun pa rin ang kanyang intensity at performance at Saka passion. pakiramdam ko medyo matinding bicep workout yung kailangan ko dito sa pinagagawa. Ang galing mo siguro mag-text. Para sa mga gustong manood sa'yo, paano ka ba makukontak at paano ka mabubook? Maraming salamat po. Message nyo lang kami sa Facebook at Instagram with Ivan the Selfie Magician. Ivan, that's me. Selfie Magician. Ivan the Selfie Magician. Hindi nyo makakalimutan yan. Talaga. Maraming salamat, Ivan. Sobrang napatuwa mo kami ngayong umaga. At sana marami ka pang ma-inspire na bata. Maraming salamat. Mapasaya. Continue on. That's it para sa ating Magical Wednesday. Isang makabulang umaga na naman na naihatid po sa inyo ng inyong Morning Barkada. 61 days to go. Pasko na. Sana nag-enjoy po kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit ang pagmamagic at pagtututo sa amin every morning para siksik ang araw nyo sa saya at impormasyon. Mga may init na balita at nakaka-inspire ng mga kwento yan at marami pang iba kasama ang inyong favorite morning kasalo. Ito ang Good Morning, kapatid!